minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Ito nga mga kababayan, iba't ibang isyu ang lumalabas sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa nga rito ay ang patungkol sa mga baril na katago sa loob ng kanyang bahay, at ayon naman sa dating Pangulong ang lahat ng kanyang baril ito ay nakarehisto. Common knowledge or marami namang ang nakakaalam na mahilig or isa sa mga interes ni dating Pangulo ang mga baril. Bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Let's start with yung Senate hearing on allegations against Pastor Quiboloy. Diba yung, ano ba yan? Kingdom of Jesus Christ and Sunshine Media Network International. Parehong yung hearing po ngayong araw na ito doon sa Senado ay tungkol dito at dininig ang ilang mga saksi di umano sa mga aligasyon laban kay Pastor Quiboloy ukol di umano sa ano ba to, labor issues at saka SA issues. Pwedeng sabihin diretso eh. So, today, karamihan ng saksi o mga testigo ay nagkikwento tungkol sa hindi pagbabayad sa kanila kahit nag-render sila ng serbisyo o nagtatrabaho sila at sila po ay inuutusan mamalimos at magkalikom ng pera para dun sa sa organisasyon. Minamaltrato daw sila, may mga instances na kinukulong sila on the grounds o kaya parang dinidemote, binibigyan ng trabaho na malayo dun sa sa central nila, sa area nila, and so on. Hindi sila pinag-aral, may mga pangako sa kanila na hindi tunupad. Pero, ang main issue na nakikita natin na nilabas nila, correct, sabi ni Facebook user, puro Duterte supporters ang mga pinatatahimik nila. Yes. So, ang kapansin-pansin doon sa testimonya ngayong araw na ito ay yung pagkwento na nung minsan, at dinraw out talaga ito ni Senator Hontiveros, dinraw out doon sa isang saksi na dumating daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa Glory Mountain sa isang lugar ng paano ba to? Na pagmamay-ari ni Pastor Quiboloy at kasama daw si Mayor Davao Mayor Inday Sara Duterte. At nung sila po ay umalis, di umano'y may dala silang ilang malaking bag na puro FA, firearms, ang laman, mga mahahaba and so on. So, pina-affirm lang ni Senator Hontiveros mga nilalaman ng mga affidavit na sinumiti sa kanila. Ngayon, bakit mahalaga ito? Alam natin na nung time ng Davao Rally, kinuwento ni Pangulong Duterte na may mga nagtatanong-tanong na tungkol sa lisensya ng kanyang mga baril. At tila, according to him, hinahanapan ng issue ang mga ito. Kailangan kasi kumpleto ang mga papeles dahil syempre may violation ng batas kung ito ay hindi kumpleto o kaya hindi lisensyado o kaya hindi updated. Common knowledge or marami namang ang nakakaalam na mahilig or isa sa mga interes ni dating Pangulo ang mga baril. So,
inimbestigahan yon, tila iniimbestigahan daw yon at pinalalabas noon na marami, okay? Higit daw sa basta daan, more or less 500 daw ang mga kanyang hawak. Pero in-explain naman ng dating Pangulo, maraming regalo, yung iba naman ay collection, yung iba naman ay dati siyang presidente, so kailangan ready rin yung mga tauhan niya na i-defend siya. Reasonable yun. In fact, dun sa batas, pag abogado ka o high profile na politiko or figure, then binibigyan ng priority yung mga yon o binibigyan ng priority para magpalisensya ng mga baril yon. Sabi ni Romeo, more than 500 naman, sinabi ni Piduts noon common knowledge yan. Correct. Pero iniimbestigahan pa rin. Isa lang naman ang pagkakamali dyan. Malingat ka daw sa isang lisensya dyan, syempre, nila yan. Ia-aresto siya, papahiyain siya, and so on. So, kailangan, masinop naman sila sa pagpapalisensya nito. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutan like and share. Napaalala lang ako. Alright. So, ito naman ngayon, parang what a coincidence, mayroong saksi na nagsasabi na may ganong nga na issue, may ganong barrel, may issue ng mga barrel, at nililink up, kumbaga sadyang tinatay up dun sa sadyang tinatay up ang mga ito doon kay Pangulong Duterte at more importantly, kay Vice President Inday Sara. Okay? At kung kaya't ngayon, makikita ninyo, marami pong nag-headline na Duterte's left with bag of guns after visit to Kibuloy. Ang mangyayari ngayon, at ito nga na ang ini-expect natin, matapos ang Davao Rally, ay dahan-dahan, actually hindi na nga dahan-dahan makikita natin na mapupuno ang mga front pages at mga headlines ng mga mapanirang articles tungkol sa mga Duterte at hindi lang sila, including mapanirang balita tungkol sa Davao, such as sasabihin nila hindi naman ganun ka-developed ang Davao. At of course, narinig na rin natin na in one of these days, magkakaroon ng privilege speech o kaya may mag-expose tungkol sa alleged 51 billion na inallocate para sa Davao through the Office of Congressman Pulong Duterte in 2020, 2021, and 2022. At pero pansinin ninyo ito yung mahalagang pansinin, lalong-lalo na dyan sa 51 billion. Walang allegation na hindi tama ang paggamit ng pera na ito. Okay, walang allegation na ganun. Parang sinasabi lang nila, wow, 51 billion, grabe. So para sa kanila, just because malaki, mali na. Hindi lang yon, just because malaki, nakuha kasi daw niya dahil tatay niya ay dating Pangulo o at that time, Pangulo. Pero, ano ang mali doon? Mali ba yung pagkagastos? Wala naman silang pinakita. Wala namang audit ang COA tungkol dito. Bukod pa doon, may mga lumilitaw na ng mga articles saying dapat i-special audit na itong alleged 51 billion. Okay? Nakakaloka. So, anong nakikita natin? May pattern. Ang pattern is lahat ng Duterte allies at saka ang mga Duterte, kasama niyo na rin ang probinsya ng ang Davao City. Okay? Lahat yan systematically ay may lalabas na mga mapanirang articles, mapanirang bira sa mainstream media, ay sa traditional media at sa social media. So, hindi lang po ang mga vloggers na identified
na tumutulong o nagdi-defend sa dating administrasyon ang target ngayon. So nag-i-increase, nag-widen, kumbaga, widening the net. So, pero yung ibang mga allegation kasi medyo ridiculous na. Halimbawa, ito ngang umalis na dumalaw daw si Pangulong Duterte at si dating Mayor Inday Sara ngayon ay Vice President na doon kay Pastor Kibuloy at umalis na may dala-dalang mga barel. Ngayon, ito ang isang teorya na nakikita ko. Number one, bakit ito yung ina-allege nila? Mamaya buwagin natin, baklasin natin yung kanilang allegation na yan. Bakit yan ang pinupuntirya sa kanila? Kasi, alam nyo, ang baril madali itanim. Madali magkakaroon ng kaso tungkol dyan. Diba? Lalong-lalo na at nandito tayo, so parating na tayo dun sa panahon na mag-i-eleksyon at mababa na ang trust rating or bumababa ang trust rating doon sa administrasyon. Kung sino man ang magiging alay o mga tatakbo under the administration banner ay mamimiligro. So sino na ang pinakamalakas na katunggali nila? Ang pinakamalakas, of course, are those identified with the previous administration. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.